Grabe 'tong, ginawa kay Jason sa 'no, at, talagang napakadaming mali na ginawa sa kanyang pagkakaaresto. Hindi ko alam kung naaresto ba o hinuli. Hindi ko basta sila kanila na 'yan. Magkaiba daw meaning nung hinuli tsaka yung naaresto, eh. But anyway, etong si Jason sa binababoy, ah, napakasama. Matanda na po ito si Jason sa. Marami ngang nagsasabi na, "Ngayon nakaposas ka, inaasma ka. Ngayong nakaposas ka, hindi ka makalakad. Ngayong nakaposas ka, may sakit ka." Alam niyo matanda na po si Jason sa. Iga-guarantee ko po sa inyo, ha, eto po, nakakasama ko po si Jason sa. Mahina po siya talaga, okey? Hindi po siya umaarte. Sabi ko na nga ba ganyan ang gagawin sa kanya, eh. Sasabihin na umaarte, umaarte, umaarte lang si Jason sa. Hindi totoo 'yan. Nakasama ko siya, maglalakad lang ng 200, 300 meters, nakakailang hinto kami. Hindi siya talaga makalakad ng malayo. At meron kaming show before sa Davao. Jason sa na po 'to, dapat sa gitna po nakaupo. Pinipili niya sa gilid. Bakit po? Kasi ubo ng ubo. Mapapansin niyo 'yan, eh. May proof po, tingnan ninyo. Ubo siya ng ubo. Kahit naman doon sa aming mga interview sa kanya, ubo siya ng ubo. Hindi po arte 'yan. Iga-guarantee ko sa inyo. With proof po 'yan. Hindi umaarte 'yan si Jason sa na porket nahuli, kunwari may sakit. Hindi, ha? Bastos lang kayo talaga. Alam niyo ng matanda, ang gaang-gaang ng kaso sa kanya. Animal kayo, pahihirapan ninyo, huhulihin ninyo Thursday ng gabi dahil alam niyo yung Lunes walang opisina, tapos Sabado, Linggo diyan siya. Yung karapatan niya na makapag-bail agad, naabuso. Hindi po ganyan ang pag-interpret sa batas. Nawawala, eh. Oh, ay naku, tingnan po natin 'to. Sa kasagsagan pa lang ng pag-aresto sa kanya ng NBI sa kanyang bahay sa Quezon City nitong Huwebes. Diyan pa lang, eh, bakit may media agad? Hanggang sa loob may ganyan ba talaga? O sasabihin, "Hindi ko Choli, ganyan naman talaga, eh." O sige, tandaan po natin, ha, private citizen si Jay Sonsa. Kung ano man ang pagkakasala ni Jay Sonsa, hindi naman dapat ganyan. Hindi ko po sinasabing mali si Jay. Pero just in case, for discussion purposes pala, kahit may kasalanan siya, hindi, bakit may media agad? Alam niyo kung anong ginagawa niyong pambababoy kay Jay Sonsa? Mangyayari sa inyo 'yan. Halimbawa lang, halimbawa, kung sino may pakana nito, halimbawa lang ang may pakana nito si Bongbong Marcos. Tandaan niyo kung anong nangyayari ngayon kay Jason sa mangyayari sa'yo, Bongbong Marcos. Example lang po yun, wag tanga ha. Magagalit na naman yung mga trolls, eh. Example lang po yan. Kunwari ang may pakana nito, si Tambaluslos. Tandaan niyo yung ginagawa niyo kay Jason sa mangyayari sa inyo yan. Pag kayo pinusasan, bababuyin din kayo. Hindi po threat yan. Yan po ang tinatawag nating nakasulat. Whatever you sow, you will reap. Kung anong tinanim mo, aanihin mo. Kaya kung sino mang may pakana nito, halimbawa lang, ito'y halimbawa lang ha, halimbawa lang po ito, huwag kayong magagalit. Halimbawa yung asawa mo. Halimbawa lang, yung asawa mo congressman o congresswoman or mayor or DPWH at may anomalyang maleta. May kinurakot na maleta 1 billion. Balang araw pupusasan din yan. At ganyan ipaparada. Yun dapat lang public official. Ito, private citizen. Tingnan ninyo ginawa ninyo. Di ba? Anong klase yan? Ngayon, kung sinasabi nyo normal yan, sige.
Sabi ko nga, kung anong tinanim nyo, anihin nyo. Kung normal yan, mangyayari sa inyo yan. Ganun lang naman kasimple yan eh. Kung anong pambababoy ginagawa nyo, kung maganda yan, ginagawa nyo kay Jason sa, o di maganda rin ang babalik sa inyo. Simple lang. Tama ba? O tama-tama? Ng gabi, kwenestyon na ni veteran broadcaster Jay Sonza ang nilalaman ng kanyang warrant of arrest. Tinignan namin kanina ng abogado, ang sabi, ang mga nakalagay, no bill required. Kaya gusto kong makita yung original. Pinaaaresto siya ng Pasay Regional Trial Court sa mga kasong unlawful publication in relation to the Cybercrime Prevention Act na nag-ugat sa umano'y pagpapakalat niya ng peking medical records ni PBBM. Ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Mark Tolentino, inaalmahan nila ang nakasaad sa warrant na non-bailable ang mga kaso ng kanyang kliyente. Kwenestyon pati nito ang NBI sa mabilis na pag-aresto kay Sonza. Tila sinadya pa raw nitong arestuhin ang 71 anyos sa gabi mismo bago ang long weekend para hindi agad makapagpiyansa. Ang kaso, unlawful publication. When say unlawful publication, the penalty is only up to 6 months imprisonment. Kahit nagawin natin 6 years imprisonment yan, the case is bailable as a Unlawful publication, ang gaang-gaang. Gaganyanin po niyo yung matanda. matter of right. Ito namang NBI, kahit mga lawyers alam naman nila na highly legally questionable yung warrant of arrest, in-arrest pa rin nila yung matanda. O, eksakto. Lawyers yung mga taga-NBI eh. Ako, I have nothing against sa mga NBI. Kasi maraming matitino dyan. Sa katunayan, ang balita ko dyan sa NBI, ayaw nila yung ginagawa ng kanilang itong si NBI director na si sino to? Basta ito yung hindi tagalabas naman daw kasi yan kaya kinuha lang kaya iba ang diskarte, nakita mo kung may Auntie Claire, ito yung Uncle Claire, di ba? Legally abogado naman kayo eh, alam nyo nang legally questionable yung warrant of arrest, ginawa nyo pa rin. Nila yung matanda. Giit pa ni Tolentino, dapat daw ay nilinaw ng NBI sa korte kung bakit non-bailable ang mga kaso. Pero sagot ni NBI Director Melvin Matibag, at the end of the day, it's the court who will decide kung may bail ba o wala. So kami, we cannot inquire on the court. All we have to do is to enforce it. Kailangan namin gawin yun eh. Marami naman tayong narinig na mayroong mga personalities na pag nabalita may warrant, nagtatago na. So hindi na natin mahanap, hindi na natin maaresto. sa ngayon nakatutok Wala pong question. Ito issue dito, no? Sinasabi, abogado kayo. Highly questionable, legally questionable na ang baba ng kaso, tapos hinayaan nyo lang. Dapat in-inquire nyo sa korte. Ang sinasabi naman nitong si Matibag, hindi namin trabaho yun. Hindi namin pwedeng questionin yun. So, kailangan naming arestuhin agad. Alam nyo na nga mali yung hindi bailable. And in the first place, if you are in good faith, bakit hindi nyo hinuli ng umaga? O hinuli nyo ng Wednesday, ng Tuesday? Di ba? Attorney Matibag, posible namang hindi mo alam kung anong nangyayari dyan. Kung anong galawan niyang meron. Di ba? Yung hindi na nga available, questionable na, tapos yung oras pa ng paghuhuli ninyo, talagang ibababad ninyo. Sinadya ninyo, alam nyo ng matanda, asa ng puso ninyo. Tapos ang sasabihin nyo lang, kasi pag nalamang may warrant, tumatakbo. Kaya nga nasa Manila yan eh. Kasi magpo-push siya ng bail. Bakit ichinempo? Yun lang na mausapin dito. Asa ng puso ninyo? Huwag naman sana yung nangyari sa kay Jason sa mangyari sa inyo, mangyari sa asawa ninyo, mangyari sa anak ninyo. Di ba? Pwede naman. Kung may problema siya, kung may kaso siya, edi ayusin. Bakit? Kaya nga alam mo, ako sa tingin ko ito eh.
napapanahon na magkaroon ng batas na sana ipagbawal yung paglabas ng warrant of arrest ng Biyernes o the day before a holiday. Kasi po, instead na inaayos po yung pag-aaresto, inaabuso yung batas. Tsetsempuhin talaga. O dapat ang paglabas lang ng warrant of arrest, kung ako pero wala naman akong planong maging mambabatas. Lalo ngayon, ako. Pero halimbawa lang, ako congressman, isa yan sa ipapanukala. Yan ang napakalaking problema. Dapat ang warrant of arrest lalabas ng Tuesday. Pag bailable. Para may bailable eh. Ang baba nung batas, sasabihin nyo, tatakas. Ba't ka tatakas? Magbe-bail ka lang. Anong logic yun? Anong klaseng logic coming from a lawyer? Hindi mo kailangan takasan kasi makakapag-bail ka nga. So dapat, pag bailable, hanggang Tuesday lang. Para may oras ka pa makapag-bail. Yung iba kasi, sinasadya. Wala silang pakialam kahit matanda. Walang puso. Sinasadya, gagawin pa over the weekend. O baka mamaya magkaroon kami ng warrant Tsetsempuhin din ng Biyernes. Sabihin nyo, tsamba na naman. Sasabihin nyo, ginagawa lang ninyo trabaho ninyo. Manguhuli kayo Biyernes ng gabi. Baka sabihin nyo, nakatsamba ako. Na raw ang kampo ni Sonza sa mga legal na hakbang na maaari nitong gawin para agad siyang makalaya. Kinilala naman ng Presidential Communications Office ang pagkakaso at pagkakaaresto sa veteran broadcaster. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, sinasalamin nito ang kampanya ng administrasyon kontra sa umano'y online abuse. Tama ka. Sinasalamin nito ang legacy ni Bongbong Marcos. Isipin mo, ang unang nakukulong, ang unang binibigyan ng mugshot, yung nagsasalita laban sa gobyerno. Tanga ba kayo? Hindi nyo alam yon? Pero yung pinagbibintangan, may ebidensya na nahatiran ng maleta, hanggang ngayon laya. Asan ang hustisya sa Pilipinas? Sabi nyo may makukulong, hanggang ngayon wala. Laya yung mga mastermind. Pag hindi sang-ayon sa inyo. Samantalang, ang daming fake news ni Trillanes. Hindi nyo maganito. Dahil kakampi ninyo? Dahil himod puwet sa inyo? Hindi ko po pinagtatanggol si Sir Jay kahit kasama natin sa trabaho yan. Kung kailangan siyang parusahan siya. Sa tamang paraan. Hindi yung ganyan, no? Nambababoy pa kayo. Ang bihira itong mga to. Para sa agenda. Next po. Ito, pakita ko lang, itong pinost ni Atty. Baligod sa kanyang Facebook. Sabi niya, the cybercrime is not bailable under this warrant of arrest is highly irregular. Ba't yung ibang abogado alam to? Yung mga abogado sa NBI hindi alam. And together with the timing of its release and implementation indicate an orchestrated move to deprive Mr. Sonsa of his right to immediately post bail. Highly questionable na yung no bail, pati yung timing. So, ibig sabihin, trinabaho talaga si Jay Sonsa. And at the same time, inalis sa kanya yung kanyang karapatan na makapag-bail agad. NBI, asa ng hustisya. Hindi ko po ulitin, sinisisi ang NBI. Maraming matitino dyan. Kaya lang may bulok sa ibabaw. Hindi ko alam kung sino-sino ito. Sana naman maunawaan ninyo. Yung mga matitino ay ma-overcome yung mga bulok dyan. Nakikiusap lang po.
Ha? Walang problemang managot sa batas. Padaanin natin sa due process. Ganun lang. Maraming salamat po sa mga nanood. Huwag pong kakalimutan na i-like po itong video na ito. Sana po dun sa mga hindi pa po subscriber, subaybayan po ninyo si Coach Oli News. Subscribe po kayo. Ngayon na po. Lambing lang po. Subscribe po kayo dito sa channel natin. Maraming salamat po. God bless everyone. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa